Magsiupo muna ang lahat. Tayo ay nasa unang linggo na ng Advento, nasindihan na ang unang kandila ng ating korona. Ang korona ng Advento ang siyang nagpapaalala ng ating kahandaan, ng ating kakayahang maghintay. Subalit ang paghihintay na ito ay hindi lamang uri ng paghihintay sa wala. This is not just a kind of a passive waiting. Kapag kasi yung iba naghihintay, wala namang ginagawa habang naghihintay. Kasabay ng ating paghihintay, kasabay ng ating paghahanda, sa pagtatapos ng taon, pasisimulan ng ating Santo Papa ang isang taon ng biyaya, ang taon ng yubilehiyo ng pag-asa, na kung saan ito ang siyang turong ibinibigay sa atin ng panahon ng Advento. Ang Advento, hindi lamang paghihintay. Ang Advento, hindi lamang pagiging gising at handa. Ang Advento ay panahon ng pag-asa. That is why Advent, my dear friends, comes with hope. Advent is not simply about waiting for something or someone, but Advent is all about the coming of that someone that we are hoping for. At yun po yung tema ng yubilehiyong ating ipagdiriwang. At sa wari ko, hindi malayo ang tema ng Adbyento sa tema ng pagkakaroon ng pag-asa. May kasabihan tayo, habang may buhay, may pag-asa. Sapagkat kung walang pag-asang may darating ngayong panahon ng Adbyento, tanungin ko po kayo, maghihintay pa ba tayo? Kung hindi naman darating, hihintayin pa ba natin? Yan, di ba, yun po yung malimit nating tanong pag meron tayong iniintay na darating. Ang lagi nating tanong, darating pa ba? Kasi kung hindi na darating, uuwi na kami. At yun po yung ibigay sa atin ng panahon ng Adbyento. May pag-asa na may darating, kaya't ating paghahandaan at hihintayin. Mahirap po kasi yung hindi naman pala darating, hintay tayo ng hintay. Kung wala ng pag-asa, wala ka na ring gagawin. Kaya nga hindi ba, no? Yun po yung ibinibigay sa ating larawan ngayon sa panahon ng Adbyento. Umaasa tayong may darating. Yan nga, di ba, ang dasal natin sa panahon ng Adbyento, halina Jesus, halina. Napakagandang hindi lamang awitin, kundi napakagandang panalangin. Abay, mantakin ninyo, pinagdarasal natin ang pagdating ng Panginoon. Halina, Jesus, halina. Umaasa po tayong darating ang Diyos. At kung ating titignan, lahat po ng ating ginagawa sa buhay ay lagi pong nakatuon doon sa katotohanan ng pag-asa. Ano pong ibig ko pong sabihin? Halimbawa, pag mayroon pong nangutang sa'yo, kaya ka nagpautang, bakit? Dahil umaasa kang babayaran ka. Noong isang araw, nag-uusap po kaming tatlong mga pari. No? Sabi po ni Father Knox, no? Pag daw po may umuutang sa kanya, at parang tingin naman niya walang kakayahang magbayad, hindi daw po niya pinapautang. Ano po ang kanyang ginagawa? Sa halip, sabi niya, binibigyan ko na lang. Oh. Kaya alam niyo na, pag nangangailangan kayo, lumapit kayo kay Father Knox. Bakit? Which is, may point. Wala na pong hassle. Bakit? Kasi kapag nangutang sa'yo, magbibigay ka, lagi mong iniisip, magbabayad ito. Pero kung ang iyong mindset, bigay ko na sa'yo yan. Hindi ko na aasahang babayaran mo pa ako. Para wala ng hassle, wala ng problema, hindi ka na aasa. Sa bawat paghating, paghihintay, nandun po palagi yung pag-asa. Kaya nga po, di ba, sa Simbang Gabi, muli natin mapapakinggan yung genealogy o talaan ng angkan na pinagmulan ng ating Panginoon. Abay, mantakin ninyo, 3 saling lahi, ilang generations, 14. Ang tagal nun. 14 na henerasyon bago dumating yung Mesiyas. Kaya kahit na gaano pa katagal, naroon yung pag-asa sapagkat darating ang Panginoon. Alam nyo, kapag po nag-a-anoint po ako ng may sakit, ang lagi ko pong tanong doon sa aking ina-anoint, umaasa po ba kayong gagaling kayo?
Kasi totoo po yun ha. Alam nyo, kahit taong simbahan, wala naman po silang pagtingin o pagpapahalaga doon sa anointing of the sick. Ang akala nila, anointing of the sick, para yan sa mga mamamatay na. Anointing of the sick nga eh. Kaya just to test, tatanungin ko, sa anointing of the sick po ba natin ito, umaasa po ba kayo, nagagaling pa kayo? Alam niyo, minsan may sumagot po nung tanong ko, sabi niya, hindi na po, Father. Dahil alam kong malapit na po ang aking katapusan. Sabi ko, parang mali yata yung sagot. Kaya nag-isip po ako ng pwedeng isagot kay Lola. Niligid-ligid ko po yung mata ko. Katabi nung kanyang kama, yung kanyang bedside table, ang daming gamot. Sabi ko, ang dami niyo ho palang gamot. No, Nay? Sabi niya, opo, Father. Huwag niyo na hong bilhin yan. Kasi hindi na ho kayo gagaling. Father naman, kakasabi niyo lang ho eh. Hindi ho kayo umaasang gagaling pa kayo. Kaya kung ating titignan, lahat po ng ating ginagawa, hindi lang dahil basta gagawin. Ginagawa natin kasi nandun po yung pag-asa. Kaya marahil yung lolang tinanong ko, kahit sinabi niyang hindi na po. Kaya siya bumili ng gamot, umaasa siya, gagaling pa siya. Marami po tayong ginagawa sa buhay na pinanghahawakan natin at patuloy nating ginagawa sapagkat hindi lamang tayo naniniwala, kundi tayo rin ay umaasa. Kaya ngayon, ano bang pwede nating matutuhan sa banal na oras na ito, sa panahon ng Adbyento, sa pagdiriwang natin na dakilang yubileo ng pag-asa? 3 bagay. Una, Advent is not only about waiting. Advent comes with hope. Ibig sabihin, sa pagdating ng Diyos, naroon din, dala-dala niya yung pag-asa na hinihintay-hintay natin. Sa mga nasaktan, kaya po tayo nagpapatawad dahil umaasa po tayong yung gumawa sa atin ng hindi maganda, magbabago. Yung mga in a relationship po dito. Kaya niyo po patuloy na pinapatawad yung taong nakasakit sa inyo, hindi lamang dahil mahal mo. Umaasa ka na yung taong minamahal mo, darating yung panahon, magbabago din siya. Nandun po yung pag-asa. Bakit po tayo nagbibigay ng ayuda? Sana po, no, mga minamahal ko mga kaparokya, sana po maliwanag po sa atin ito. Bakit po tayo nagbibigay ng ayuda gayon tapos na ang pandemya? Bakit? Alam niyo po ba ang sagot? Definitely, hindi dahil mayaman tayo, dahil hindi totoo yun. Bakit po tayo nagbibigay ng ayuda? Definitely, hindi natin tungkulin yun. Tungkulin yun ng pamahalaan. Magbigay ng ayuda. Nag-ayuda tayo, bakit? Kasi umaasa tayo na yung ating bawat kaparokyang nabigyan ng ayuda, kanilang maaalala, hindi pala ako pinababayaan ng aming parokya. Kahit pala hindi kami nasimba, naaalala kami ng aming simbahan. At dahil naging maganda yung karanasan, nandoon yung pag-asa natin, yung dating hindi nagsisimba, dahil sa ayuda, magbabalik sa pananampalataya. Alam nyo, isang malimit po na ugali po na ginagawa ko, mula nung ako hindi pa pari, magpasa hanggang ngayon, yung tanungin po yung mga batang nakakasalubong ko kung anong gusto nilang maging sa kanilang paglaki. Automatic po palagi yon. Pag may nakita akong bata, pagkatapos ng anong pangalan mo, ilang taon ka na, anong gusto mo maging paglaki mo. Alam nyo, napagtanto ko, marami po mga bagay o marami po mga bata na hindi nagtatagumpay sa buhay. Bakit? Hindi naman dahil irresponsable yung mga magulang. Maraming bata ang hindi nagtagumpay at hindi nagkaroon ng magandang kinabukasan dahil wala pong nagtanong sa kanila na pwede pa nila kanilang maabot ang tagumpay at kanilang mga pangarap. Wala pong nagturo sa kanila na pwedeng umasa na kahit pala sila'y mahirap, pwede silang makatapos ng kanilang pag-aaral. Kwento ko lamang, no? Minsan po tinanong ko po isang bata. Sabi ko, ano gusto mo maging paglaki mo? Sabi po nung bata, doktor. Alam nyo,
patawarin ako ng Diyos. Narinig po nung nanay niya. Yung nanay po niya, tamang basag ng trip ng anak. Anak, niya, doktor, naku, mahal yan, mahal yan. Totoo. Imagine magulang na to Wala siyang pinanghawakang pag-asa na sa kabila ng kahirang-kahirapan, pwedeng makapagtapos ng doktor yung kanyang anak. Kaya alam niyo ano po ginawa ko? Tinanong ko po yung bata. Sabi ko sa bata, gusto mo maging doktor? Kaya mo ba? Sabi niya, opo. Ang tanong, Father, kaya ba ni Mama? Kaya ba ni Mama? At yun po yung isang bagay po na binibigay sa atin. Advent comes with hope. Yung pag-asa. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, totoo yung kasabihin, habang may buhay, may pag-asa. Because our life is a perennial waiting. Na lagi tayo naghihintay, pero yung ating paghihintay, hindi yun uuwi sa wala. Lagi tayo naghahanda, pero yung ating paghahanda, may kapupuntahan. Sapagkat ang Diyos, tunay na darating. Advent comes with hope. Ang pangalawa, Advent is also an invitation to be open to the mystery of God. Anong ibig ko pong sabihin? Ang ating buhay panalangin ay isang uri po ng ating pagtaya. Bakit po tayo nagdadasal? Para saan yung ating pagdadasal? Sana maliwanag po sa atin na yung ating dasal hindi upang baguhin yung kalooban ng Diyos. Malimit po, yun po yung ating pakiwari sa panalangin Magdadasal ako para ito ang gawin ng Diyos. Hindi. We are praying so that we can align our thinking, our heart, our mind into the thinking and will of God. Kaya nga po alam ninyo, yun po yung misteryo ng buhay panalangin Kaya minsan siguro maraming tao akala nila hindi po pinakinggan ng Diyos yung panalangin nila kasi bakit? Iba yung kanilang gusto. Iba yung kanilang panalangin. Maraming lumalapit, humihingi ng himala kasi ang iniisip ang Diyos, basta na lamang magmamagic. Hindi. Sa panalangin, ang unang nagbabago, yung ating sarili. Kaya kapag nagdadasal ka pong, Panginoon, sana po magbago na po yung kapwa ko, baka hindi mangyari yon. Sapagkat ang unang magbabago, yung ating disposisyon. Ang unang may mangyayari, yung ating pansariling conviction. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo kanina, huwag kayo basta-basta maniniwala pag may nagsabing, mahal kita. Ngayon po, yung salitang pagmamahal, 10 pera na lamang yan. Sapagkat ang pagmamahal, hindi lamang basta sinasabi. Ang pagmamahal, isinasabuhay. Napakadali natin sabihin, mahal kita. Pero hindi naman totoo yun. Bibigay ko yung sarili ko sa iyo. Pero pag panahon ng kagipitan, unang nawawala. Kaya Advent is also an invitation to be open to the mystery of God. Ang kwento ng Diyos sa ating buhay ay misteryo ng kanyang pagkilos sa ating buhay sa araw-araw. Kaya nga hindi ba, itinuro ko na ito, ang Adviento may 3 mukha. The Advent of Jesus in history, which took place more than 2,000 years ago, when He came to the world as a tiny baby. Yung pangalawang mukha ng Adviento naman, the coming of Christ in majesty, na kung saan ito yung Ebanghelyo, the eschatology, the end of times, wherein Jesus would come not as a baby, but as a judge. Pero alam niyo, mayroong pangatlong pagdating na dapat nating mas paghandaan. The coming of God o Jesus in mystery. Ito po yung mga simple, payak, paulit-ulit na pagdating ng Diyos sa ating buhay. Kanina pong umaga, nung magising po kayo, nagsabi kayo magsisimba, dumating ang Diyos. Kasi ipinaisip, First Friday pa lang ngayon. At kanina, nung may humaharang sa inyo para magsimba, pero sabi nyo, hindi, sisimba ko First Friday Muling dumating ang Diyos. Hanggang sa nung tapos na misa kanina, humayo kayong taglay ang biyaya ng Diyos,
Sinabi niyo, parang masarap nang umuwi. Mapapatay kaya si Rhoda, no? Ni Lena. Pero nung pinigil yung sarili, mag-i-stay dahil may holy hour pa, dumating yung Diyos. That is why Advent, my dear friends, is not only about hope. Advent is always an invitation to be open to the mystery of God working in our lives. Nung pong nasa Brunei ako, meron pong lumapit sa akin, ang sabi niya, Father, isang lokal, sabi niya, I am so sad. Because my mother, sabi niya ganon, she gave her life to the church. But why God gave her cancer? Di ba ganon po tayo palagi eh? Pag meron tayong problema, bakit ikaw pa? Minsan tatanungin ko, sino hong gusto ninyo? Sino gusto niyong magka-cancer? Sino gusto niyong mamatay? Kasi lagi nating iniisip, kapag nagpapakabait ako, dapat wala nang sakit ha. Dapat kapag taga-simbahan ako, dapat wala nang problema. No. Ang sabi ng Panginoon sa scripture, sa banal na kasulatan, ang sabi niya gano'n, bubusugin ko ang mga nagugutom kay Propeta Isaías. Ibig sabihin, may pagkagutom pa rin. Pero handa ang Diyos na busugin tayo. Ang ganda. Papahirin ko ang luha sa inyong mga mata. Hindi ibig sabihin mawawala na yung paghihirap. Pero nakakatiyak tayo na sa ating pagluha, hindi tayo mag-isa. And I believe that is the mystery of God being present in our lives. Kaya alam niyo, yun po yung pangalawang hamon ng panahon ng Adbyento. Hindi lamang paghandaan yung pagdating ni Jesus o hintayin, kundi maging bukas tuwing kailan ba dumarating ang Diyos sa ating buhay. Tuwing kailan ba natin dapat maramdaman, nagpaparamdam pala ang Diyos sa ating sarili. Advent is always an invitation to be open to the mystery of God. And lastly, Advent is not only about hope. Advent is not only about mystery, but Advent is also about faith. Alam niyo, walang saysay yung paghihintay natin kung wala naman tayong pananampalataya. Oo, may pag-asa. Pero mahalaga din po dapat, malalim din po yung pananampalataya. Faith is not only believing in God, but faith is also about not limiting God, what He can do to our lives. Anong ibig ko pong sabihin? We allow God to be God. Alam nyo, naunumaan ko po itong salitang ito nung ngayong parish priest na po ako. Madali pong sabihin yung mga linyang ganyan eh. You allow God to be God. But when you're already in that situation wherein you would challenge yourself to allow God to be God, medyo mahirap. At alam nyo, ngayong magbubukas ako ng damdamin sa inyo, nung ngayong ako'y kura paroko, I always choose my battles. Hindi po lahat ng bagay pinapatulan ko. Totoo po yan. Hindi po madali ang buhay parish priest. But don't get me wrong. No? Masaya po ako bilang kora paroko. No? Basta po ako masaya. Ewan ko sa inyo. No? Basta ako masaya. No? Pero ano po yung aking punto? Advent is also about faith. And faith is not only limiting what God can do for all of us. Alam niyo, maraming pong pagkakataon talagang susukatin po talaga ng pagkakataon yung aking pasensya. Totoo po yan. Ang dami pong pagkakataon. Minsan po gagawin ko, pipikit po talaga ako. Panginoon, tulungan po niyo ako. Totoo. May mga pagkakataon, hindi ako nagtatagumpay. May mga pagkakataon naman, talagang hinahayaan ko ang Diyos na maging Diyos sa aking buhay. Pero alam niyo, yung mga panahon po na hindi ako nagtatagumpay, ito rin po yung mga panahon hindi ako makatulog. Dahil kasi ipinilit ko yung aking sariling galing. Pero yung mga panahon pong hinayaan kong maging Diyos, ang Diyos para sa akin, kahit alam ko may problema, naghihilik pa ako. Anong ibig ko pong sabihin? Mas nakakakilos po tayo kapag tanggap natin yung ating kahinaan.
Mas makakakilos ang Diyos kapag tanggap natin na meron siyang kayang gawin. Kaya alam po ninyo, yung taong mayabang, hindi po makakagawa ang Diyos sa kanya. Yung pong taong walang kababaan ng loob, hindi po kaya ng Diyos magmilagro sa kanyang buhay. Kaya ang isang taong mababa ang loob, ang kanyang tanging tapang, ay ang kanyang pananalig, may kayang gawin ng Diyos. At ngayong kura paroko ko, yung po yung palagi ko pong ipinagdadasal. Kagaya ng malimit kong sinasabi, hindi po ako perpekto. May mga pagkakataon, Diyos ko. Lahat po ng first, dito ko naranasan. Pumunta ng barangay, mapablatter. Pero yung mga bagay na yan, tinatawanan ko lang. No? At the end of the day, no, yun naman po yung hamon po sa atin. Naging totoo ka ba sa iyong buhay? Kung naging matapang ka lang sapagkat meron kang ibang pinaglalaban na hindi nakaugat sa pagmamahal, darating ang panahon, mapapagod ka rin. Kaya ang Adbyento ay panahon ng pananampalataya. Hindi lamang maniwala, kundi huwag ikahon kung anong kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay ngayong Holy Hour, sa patuloy nating paghahanda ngayong panahon ng Adbyento, 3 disposisyon ang ibinibigay sa atin. Una, ang Adbyento ay panahon hindi lamang ng paghihintay at paghahanda. Ang Adbyento, panahon ng pag-asa. Lahat ng bagay ating ginagawa sapagkat pinanghahawakan natin, darating ang Diyos. Pangalawa, ang Adbyento ay panahon ng paanyaya. Yakapin ang misteryo ng Panginoon. Sapagkat ang unang magbabago sa misteryong ito, hindi ang isip ng Diyos, kundi ang ating kalooban. At pangatlo, ang Adbyento ay panahon ng pananalig at pananampalataya. Hayaan natin ang Diyos maging Diyos sa atin. Nang sa gayon, kapag sinabi nating, halina Jesus, halina, sigurado ang Diyos darating. Amen.